Salamat po sa pagkabasa, purihin pong Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, bilang introduction lang po dun sa, bago tayo pumunta po dun sa mismong pag-aaral po natin, ano po. So, alam ko po familiar tayo dun sa kwento ni Joseph sa Book of Genesis. Ano po? Na kung saan si Joseph na anak ni Jacob at ni Rachel. So dahil sa kanyang mga panaginip na nagpapahiwatig na ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga magulang ay luluhod sa kanya, ay nagkaroon ng inggit at inis yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. At dahil na din sa special attention marahil na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama. So dumating yung araw, no, na ibinenta si Joseph sa isang mangangalakal hanggang sa siya ay makarating sa Ehipto at naging alipin ni Potiphar. So siya ay nabilanggo dahil sa asawa ni Potiphar. Siya din naman ay muling nakalaya at naging tagapamahala sa ilalim ng Faraon upang maging paghanda sa darating na tagutom. At dumating nga yung panahon na nagkaroon ng tagutom sa buong lupain, no, hindi lamang sa Ehipto, maging sa mga karatig bansa, even dun sa Canaan, sa Kanaan, kung nasan sila, yung pamilya ni Jacob o yung mga kapatid ni Joseph. At sa huling talata ng Genesis, sa muling pag-uusap ni Joseph at ng kanyang mga kapatid, dito niya na sinabi yung katagang alam kong very familiar para sa ating lahat. No, sa Genesis chapter 50 verse 20. Sabi po doon, kung inyo pong bubuksan, sabi doon Genesis chapter 50 verse 20, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Or in English, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So ang pangyayaring ito, bagamat matagal ng panahon nang nakalipas, ngunit patuloy na nagdadala ng katotohanan patungkol sa ating Diyos. No, patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Ipinakikita nito yung pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa mundo. In human affairs, no, nang ibenta si Joseph ng kanyang mga kapatid, niloob yun ng Panginoon. At maging sa natural world kung saan nagkaroon ng kasaganaan, 7 taong kasaganahan at 7 taong tagutom. So itinuturo nito na maging sa mga kahirapan at mapapait na pangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos, ay maaari itong gamitin ng Diyos para sa kapakanan ng nakararami at upang mapangyari ang kalooban ng Diyos. So same with our lesson po sa umagang ito, setting our eyes on God as our great comforter. So ang lesson po natin sa umagang ito ay pinagmagatan ko pong The Great Comforter. God, our great comforter. So sa kabila ng iba't ibang suliranin na ating kinakaharap sa kanya-kanya nating mga buhay, hindi ko man po alam yung kanya-kanya nating sitwasyon sa araw-araw, pero alam kong batid ng Diyos yung struggles natin. Batid ng Diyos yung mga paghihirap na ating kinakaharap sa araw-araw. So nawa, sa umagang ito, makita natin kung bakit dapat nating pagtiwalaan ang Diyos at kung paanong siya ang sa atin ay umaaliw. So bago po tayo magpatuloy, hilingin muli natin yung pagsama ng Diyos sa umaga pong ito. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Inihiling namin, Panginoon, ang pagsama ninyo, ang karunungang nagmumula sa inyo. Sapagkat kung wala ang pagsama ninyo, Panginoon, hindi namin kayang unawain ang mga bagay na ito. Hindi namin kayang tanggapin ang mga salitang ito, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Hindi namin kayang tanggapin yung biyaya, Panginoon, kung paano magpasalamat, Panginoon, sa kabila ng aming mga suliranin sa buhay, Panginoon. Kung paano namin pagtatagumpayan, Panginoon, ang mga pagsubok na ito, alang-alang sa inyo. Kaya ikaw, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa sa aming Panginoon. Gabay ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, ikaw ang maglapat nito sa aming puso. Ikaw, Panginoon, ang mag-apply nito sa aming mga buhay, Panginoon. At nawa, sa aming pagharap sa mga pagsubok ng buhay, Panginoon, matutunan namin, Panginoon, na magpasalamat, Panginoon, at ituon ang aming atensyon sa inyo.
Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa verse 1 po, verse 1 and 2, basahin ko lamang po. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. So sa verse 1, ipinakikilala na ang may akda ng sulat na ito ay walang iba kundi si Apostol Paul. At ang kanyang pagka-apostol, binanggit dito, ay mula sa pagkahirang mismo ni Hesukristo ayon sa kalooban ng Diyos. So siya ay tinawag ni Hesukristo ayon sa kalooban ng Diyos. At binigyan niya ito ng diin because according to some scholars, most likely dahil sa ang kanyang pagka-apostol ay inaatake o tinutuligsa ng ibang mga tao sa Corinthian congregation. Marami yung tumutuligsa na yung sa pagiging apostol, kung legit ba yung pagiging apostol ni Paul. So kaya dito, binigyan niyan diin na si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban niya, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kung saan in chapter 10 din ay dinepensa ni Pablo yung kanyang ministeryo sa pangunguna ni Kristo. And in chapter 11 verses 12 to 15, makikita natin, binanggit ni Pablo yung patungkol sa mga totoong huwad na apostol. So ang salitang apostol o apostol ay mula sa Griegong apostolos, meaning someone sent o sent by someone. Ipinadala si Pablo na apostol ni Kristo, o sa ibang salin, si Pablo na ipinadala ni Kristo o na isinugo ni Kristo. So ang apostolic ministry ni Paul ay resulta ng kanyang pagtupad sa pagkatawag sa kanya ni Kristo ayon sa kalooban ng Diyos. So kasama niyang ipinakilala dito si Timoteo sa paglikha ng sulat na ito. Hindi dahil kailangan niya yung suporta ni Timoteo sa paglikha ng sulat na ito, kundi upang sa pamamagitan ng saksi, ang kanilang mga ipinapahayag ay maging matibay, lalong mapagtibay sa pamamagitan ng mga saksi. So among Jewish people, nung time na yon, mahalaga sa kanila yung testimony. Mahalaga sa kanila yung pahayag ng ibang tao, na nagpapatunay doon sa ipinapahayag ng iba. So, at si Timoteo bilang tapat na kamanggagawa at kapatid ni Paul ay isinama niya dito bilang tagapagpatunay doon sa ipapahayag ni Paul. So dito din, si Timoteo ay pinakilala bilang ating kapatid. Sabi doon, at si Timoteo na ating kapatid. So maaring kapatid sa pananampalataya o maging kapatid sa pagmiministeryo. So dito makikita din natin yung kababaang loob ni Apostol Pablo, that in his relationship to his fellow believers, tinuturing niya sila bilang kapatid. So ganun din naman sa atin, Apostle Paul is our brother. Siya ay kapatid ni Timoteo, siya ay kapatid din naman natin. Bagamat sa harapan ng Diyos ay hinirang bilang apostol. So, ang pagbanggit ni Paul kay Timoteo sa sulat na ito ay tila pagbibigay din naman ng rekomendasyon kay Timothy. Bagamat sa panahong ito, according to some references din, na, sa pagmiministeryo, tila bata pa si Timoteo, around 30s. So, upang siya ay kilalanin din naman ng mga taga-Korinto at bigyan ng reputasyon o pagkakakilanlan si Timoteo sa marami pang iglesia. So si Timothy ay binanggit na kasama ni Paul sa kanyang pangangaral sa Corinto before pa doon sa Acts chapter 18. So ang sulat na ito, in general, ay intended to the Church of God sa Corinto. At maging sa mga mananampalataya sa buong Akaya. Pag sinabi nating mananampalataya, in English, yun yung sinabi doon, to the saints. Yung saints
or yung mga elected who are God's property, mga pag-aari ng Diyos, and who are called to serve Him. Tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. And mas kilala natin sa panahong ito bilang mga Kristiyano. So makikita natin yung pagmamahal din naman at pagmamalasakit ni Pablo sa mga kapatid niya sa Korinto nang tawagin niya sila bilang Iglesia ng Diyos. Sa verse 1 pa din, sabi doon, sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. So again, tinawag ni Paul yung mga taga-Korinto bilang Iglesia ng Diyos o Church of God. So maraming suliranin at issue ang tatalakayin ni Paul sa sulat na ito, but it will be done on this basis na ang kausap niya ay yung Iglesia ng Diyos. Natatalakayin niya ang mga bagay na ito sa iglesyang ito na makikipag-deal si Paul sa iglesyang ito dahil sila yung Iglesia ng Diyos. So siya ay nakikipag-usap sa kanila sa paraang kanilang mauunawaan upang sila man din ay maabot. Sila man din ay kanyang inibig, kaya siya nagpagal para sa kanila. Mababasa po natin sa chapter 12, verse 15. No, na willing, na nandun yung willingness ni Paul na ilagak yung kanyang panahon para sa kapakanan nung iglesyang ito sa Korinto. And this epistle of Paul to Corinth is as beneficial to us as it is beneficial to them. Kung paanong ito ay beneficial nung panahon nila, ganoon din naman, beneficial ito para sa atin sa panahon natin. Noon man, ngayon at sa mga susunod pang panahon, ang sulat na ito ay magiging kapaki-pakinabang o kapakinabangan ng mga bawat mananampalatayang tinawag ng Diyos. So yung benefit nito ay never na nabawasan. Kahit na maraming panahon na yung nakalipas. So the benefit of it was never lessened through time. So in verse 2 naman po, ito yung tinatawag na bating panimula or yung greetings or yung salutation sa sulat, no? Kumbaga sa liham, ito yung parte kung saan sinasabi doon, good day, no? Yung greetings, magandang buhay, or yung dear Mr. or Miss. So katulad ng pagbati ni Paul sa iba pa niyang mga sulat, ang kanyang unang nais na ipaalala sa kanyang mga tagapakinig o mambabasa ay ang dalawang dakilang pagpapala mula sa Diyos. Ano yun? Yung grace and peace mula sa Diyos. Yung biyaya at yung kapayapaan. Sabi sa verse 2, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. So yung dalawang pagpapalang ito is fitly joined together sapagkat walang totoong kapayapaan kung wala yung biyaya ng Diyos. Again, walang totoong kapayapaan kung wala yung biyaya ng Diyos. At ang lahat ng ito ay nagmula mismo sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagkaloob nito sa atin. So after ng introduction ni Paul sa verses 1 and 2, sa verses 3 to 6 naman, ay ipinahayag ni Paul yung kanyang naging pagsubok at kung paanong pinatnubayan siya ng Diyos during that time. Binanggit niya yung kanyang naging comfort as basis for comforting others. So according to Peter Bala, no, Paul was able to comfort others because he was comforted by God. Kaya niyang magbigay aliw sa ibang tao sapagkat siya man din ay inaliw ng Diyos. In verse 4, so ginagamit ng Diyos yung karanasan ng iba upang maging encouragement, maging pagpapatibay, o maging encouragement at pagtibayin yung iba pang mananampalataya sa verse 6. So bagamat nagagawa nating aliwin yung isa't isa, but the real origin of our comfort is none other than God Himself. Bagamat nagagawa nating palakasin, ipanalangin yung ating mga kapatid, pero yung comfort
Yung origin ng comfort, yung pinagmumulan ng comfort natin, mga mananampalataya, ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Sa verse 4b. And dito, binanggit din ni Paul yung purpose kung bakit niya sinishare itong mga pagsubok niya. It is to edify the church of Corinth. Upang pagtibayin sila, upang turuan sila. So bagamat ito ay nangyari noon pang panahon, ngunit yung teaching and principle ni Paul na ibinabahagi sa sulat na ito ay maaari din nating gamitin. Sa oras na tayo din naman ay sinusubok. No, according to a commentary from Peter Bala, no, Paul solves many down-to-earth problems sa pamamagitan ng pag-akay sa mga Corinthian Christian pabalik sa puso ng kanilang pananampalataya. So, tinuturuan ni Paul yung mga taga-Korinto na pagtibayan yung kanilang pananampalataya habang ibinabalik niya sila doon sa puso ng kanilang pananampalataya, which is yung kamatayan ni Kristo para sa kanilang mga kasalanan at nagliligtas sa kanila patungo sa buhay na walang hanggan. So from this letter, we can learn how our faith in Christ will help us also in solving our everyday struggles. So yung ating pananampalataya kay Kristo sa kanyang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay will help us solve problems. Magtuturo sa atin upang lalong sumampalataya sa Diyos, upang lalong magpasalamat sa Diyos sa kabila ng ating mga suliranin. So again, yung pangangaral po sa umagang ito ay pinamagatang The Great Comforter. No? Hindi po ito yung kumot, no, na ginagamit natin, pero kung titingnan natin, pwede din natin gamiting analogy. No, na yung comforter, no, ito yung makapal at malapad na kumot. No, na masarap gamitin sa panahon ng taglamig. No, sabi sa famous saying, no, na sabi doon na kapag ang kumot ay bitin, kapag ang kumot ay maiksi, matutong bumaluktot, no? Pero yung comforter, malapad tong tela at makapal na kumot, no? So hindi natin kailangang mamaluktot. So in analogy sa bagay na ito, ang Diyos bilang ating comforter, siya yung bumabalot sa atin. Siya yung kumakalinga sa atin. Siya yung nag-guard sa atin sa panahon ng taglamig, sa panahon na tayo'y sinusubok. So, God, our great comforter. So, meron po tayong 4 na major point na tatalakayin sa umagang ito. No, mabilis lang po ito. Una, yung katotohanan ng mga paghihirap sa mundo. Pangalawa, yung kaaliwan sa panahon ng pagsubok. Pangatlo, yung dahilan ng pagpapasalamat sa gitna ng pagsubok. Ano ba yung dahilan kung bakit tayo magpapasalamat sa oras ng pagsubok? At yung pang-4, ano nga ba yung halaga ng pagsubok na ito na ating kinakaharap? So una po, ang mga paghihirap, ang katotohanan ng mga paghihirap. So dapat po nating maunawaan na ang mga paghihirap sa mundo ay hindi natin maiiwasan. Wala pong exemption. Lahat, ang bawat isa ay daranas ng mga pagsubok sa buhay. In John chapter 16 verse 33, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabi ni Kristo. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa mga pag-uusig. So si Kristo mismo ay nagpapahayag na tayo ay uusigin at susubukin. So we are faced with different challenges of different weights. Iba-ibang bigat. Maaaring yung pagsubok na kinakaharap mo ay mabigat sa iyo or magaan para sa iyo pero mabigat na para sa iba. So iba-iba ng bigat ng krus na tayong pinapasan. So ang iba ay dumaranas ng pagsubok sa kanilang mga pamilya. So the enemy is shaking their family at this moment.
So ang iba naman ay nililigalig sa kanilang pinansyal, ang iba naman ay sa kanilang pisikal, kagaya ng pagkakasakit, pagkawala ng mahal sa buhay, at marami pang iba. So maraming pagsubok ang dinaranas ng lahat ng tao at walang exempted sa pagsubok na ito, mananampalataya man o hindi. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi doon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. So kahit na sino man sa mundong ito ay dumanas at dumaranas ng kapighatian. So kahit na sino man sa mundong ito, dumaranas ng kalungkutan, dumaranas ng kasalatan, ng tagtuyot, ng pagkabagabag, ng pagkabalisa. Higit lalo ang mga mananampalataya. Hindi tayo exempted sa mga ganitong klaseng pagsubok. So ang paghihirap ng mga mananampalataya ay hindi lamang sa usapin ng pisikal o material, sapagkat maging sa usaping espiritual, higit yung ating pagsubok. Naroroon yung ating persecution in Matthew chapter 10 verses 16 to 22. Hayaan niyo pong basahin ko in Matthew chapter 10 verses 16 to 22. Sabi doon, tignan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. So tayo ay isinusugo ng Diyos. Sabi doon sa 21, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din, ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So ang buhay pananampalataya, ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng persecution. So minsan pa nga, nakakalungkot, no, na apart doon sa usapin ng espiritual, dahil lamang sa pagkakaiba-iba ng kandidatong iboboto, no, from previous na eleksyon, nakita natin, no, naging saksi din po ako na may mga kakilala ko na talagang willing silang talikuran yung kanilang pamilya. No, may kaklase ako na willing siyang talikuran yung kanyang magulang. Dahil magkaiba sila ng kandidatong iboboto. Imagine po natin, no, yung na hindi naman sila kilala ng mga kandidatong yon, pero willing sila na talikuran yung magulang na nag-alaga at pumatnubay sa kanila. So marami din na mga mananampalataya na nagsasabing mananampalataya, pero willing talikuran yung mga kapatid nila sa pananampalataya dahil magkakaiba yung kanilang mga kandidatong nais suportahan. So ang iba ay inuusig ng kanilang mga kaklase, ang iba ay sinusubok sa pamamagitan ng kanilang mga katrabaho, maging ng kanilang mga kaibigan dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Marahil ang iba sa atin dahil sa pangangaral o pagsishare ng Word of God, sa pananalangin sa iba ay naranasan nating mapagtawanan, naranasan natin na mapagsaraduhan ng pinto, na i-reject, na baliwalain dahil sa ating paniniwala sa Diyos. At tila walang gustong makisama sa atin. No, na noon yung mga akala nating kaibigan natin, ngayon ayaw nang makisama sa atin. Dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So may mga ibang mga mananampalataya pa nga sa ibang mundo, sa ibang parte ng mundo, ang inuusig at pinagpapapatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi sila malaya sa kanilang pagsamba at sa pangangaral ng salita ng Diyos. According pa nga sa news, this February lamang po, 70 Christians yung nakita na itinali at pinatay ng mga Islamic terrorist sa bansa ng Congo.
So higit na mas maraming pagsubok yung pagdadaanan ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang daan patungo sa buhay ay makipot. Makipot na tarangkahan at makiitid ang daan, ngunit ang maluwag na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Again, makipot ang tarangkahan at makitid ang daan patungo sa katuwiran. At maraming mga tao ang naaakit sa malapad na daan sapagkat ang daan na ito ay madaling daanan. Ngunit, ang dulo nito ay kapahamakan. So let us take note of two things. Nauna, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. No, sa usapin ng pagsubok, tandaan natin na ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. In John chapter 10 verse 10. Sino po ba yung pagnanakawan? Yung taong mayroon o yung taong wala? Sino po ba yung pilit na papatayin? Yung taong may buhay o yung taong wala? At sino po ba yung pilit na pupuksain? Ang mga taong may layunin sa kaharian ng Diyos o yung mga taong wala? Mga kapatid, hindi na nanakawin ni Satanas yung mga nasa kanya na. Sa halip, ang pilit niyang liligligin ay yung mga anak ng Diyos. Kaya nga patuloy tayong in-encourage ng mga apostol, patuloy tayong in-encourage ng salita ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mamibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag naihayag ang kanyang kadakilaan. 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13. So bilang mga mananampalataya, tayo ay humaharap sa mundong ito na puno ng asong gubat. Ang pinakamatinding suliranin natin sa mundong ito, hindi yung pagkakasakit, hindi yung kahirapan, hindi yung mga taong tumutiligsa sa atin. Kundi ang pinakamatinding suliranin natin ay ang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Ang kasalanan yung patuloy na naglalayo sa atin sa biyaya ng Diyos. So pangalawa na dapat nating tandaan sa oras ng paghihirap, na walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro at walang aliping nakahihigit sa kanyang Panginoon. So the servant is not above his master. In Matthew chapter 10 verse 24. Also in John chapter 13 verse 16. The servant is not above his master. Kung si Kristo nga yung ating Panginoon at sinasabi nating tayo nga'y tagasunod ni Kristo, kung siya'y dumanas ng lahat ng pagsubok sa mundong ito, lalong hindi tayo exempted. Yun yung sinasabi ni Christ. Na walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro. Sinasabi ni Christ na kung ako'y nakaranas ng pagsubok sa mundong ito, kayo din naman ay makakaranas ng pagsubok sa mundong ito. Kayo man ay uusigin alang-alang sa pagsunod sa akin. So nakita natin yung katotohanan ng paghihirap natin sa mundong ito. Na walang exemption. Now, sa pangalawang major point natin, ang kaaliwan sa panahon ng pagsubok. Now, balik po tayo dun sa talatang ating pinag-aaralan. Sa verses 3 to 6, sabi dito, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng ating Diyos. So number 2, ang kaaliwan sa panahon ng pagsubok. So sa tagpong ito, binanggit ni Apostol Pablo
na sila ay dumanas at dumaranas ng afflictions o kapigatian alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ngunit makikita din natin na sa kabila ng kanilang kapigatian, kanilang nararanasan, ganap pa din yung pagpupuri at pagpapasalamat ni Apostol Pablo. And the object of his thanksgiving is the blessed God, na siyang nag-iisa at dapat lamang sambahin. No, yung object ng kanyang pasasalamat ay walang iba kundi yung Diyos na sa kanya ay nagligtas at patuloy na nagliligtas. At ipinakilala ni Paul ang Diyos sa maraming mga titles o titulo. Kumbaga sa isang hari, no, maraming titles, Your Majesty, Your Highness. No, pero dito ipinakilala ni Apostol Pablo ang Diyos, sabi dito, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, the God and the Father of our Lord Jesus Christ. So, ang kaaliwan sa panahon ng pagsubok, tandaan natin, ay nasa Diyos na Ama at Panginoon ng ating Diyos, na si Hesukristo. According to Matthew Henry, ang Diyos ay ang Ama ni Kristo sa kanyang divine nature. So kaya binanggit dito ni Paul, no, to God, the Father of our Lord Jesus Christ, na Ama ni Kristo sa kanyang divine nature by eternal generation. Mula pa sa eternity past, siya bilang Diyos at kaisa-isang Diyos ay tinawag na anak ng Diyos. Makababasa natin sa John chapter 1 verses 1 to 3. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yung Word na ito ay nagkatawang tao. At yung glory na nasa salitang ito, na nagkatawang tao, ay same glory ng nasa anak ng Diyos. So ang Diyos ay ang Ama din naman ni Kristo sa kanyang human nature by miraculous conception sa sinapupunan ng isang birhen. Hindi sa pamamagitan ng binhi ng isang tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So sa madaling sabi, ang Diyos ang Ama ni Kristo sa kanyang pagiging tao at pagiging Diyos in His perfect God and perfect man. So sa lumang tipan, madalas na ginagamit na pagpapakilala sa Diyos, no, makikita natin, binabanggit doon, no, yung Diyos bilang Diyos ni Abraham, no, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, upang bigyang diin yung covenant relationship sa pagitan ng Diyos at ng mga taong ito, upang bigyang diin yung covenant relationship sa pagitan ng Diyos at ni Abraham, sa pagitan ng Diyos at ni Isaac. Ganon din ni Jacob. At sa bagong tipan, ang ganitong estilo ay ginamit din naman ni Apostol Pablo, God and the Father of our Lord Jesus Christ, upang bigyang diin yung covenant relationship ng Diyos sa ating manunubos at maging sa atin ng kanyang mga tinubos. Upang bigyan diin yung relationship, covenant relationship sa pagitan ng Diyos at ni Hesukristo at sa mga kanyang mga iniligtas. So in Galatians chapter 3 verse 16, sabi doon, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. So ngayon, nagagawa nating tawagin ang Ama bilang, nagagawa nating tawaging Ama yung ating Diyos sapagkat siya ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating pagtanggap at pagsampalataya kay Kristo, tayo ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. In John chapter 1 verse 12. So we have this great comfort in times of troubles because we have a restored relationship sa Diyos na ating Ama. Sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Yun yung greatest comfort na meron tayo. Na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, we have a restored relationship between our God. At wala nang, kung titignan natin, parang baliwala na yung mga pagsubok natin sa buhay. Sapagkat tayo'y tinanggap na ng Diyos. Tayo'y pinatawad ng Diyos. And that is our great comfort. And letter B, na titulong binanggit ni Apostol Pablo patungkol sa Diyos. Maliban sa pagiging Ama ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit dito ang Diyos bilang Ama ng kaawaan. The Father of mercies. Mercies, plural yung pagkakagamit dito. Marahil upang ipakita na napakaraming bagay sa buhay natin, no, simula nang tayo ipanganak hanggang sa pagpapatuloy ng ating buhay sa kasalukuyan. Napakaraming bagay sa buhay ng isang mananampalataya kung saan naranasan natin yung mercy o habag ng ating Diyos. So according to some references, when we talk about mercy, ito yung pagpipigil ng Diyos na ibuhos sa atin yung deserved nating punishment. Ito yung pagtitimpi ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkakasala. And in comparison with grace, yung grace naman, ito yung pagkakaloob sa atin ng favor na hindi dapat para sa atin. Yung grace and mercy ay parehong dakilang katangian ng Diyos na tila magkatulad, ngunit may pagkakaiba. So ang dalawang ito ay parehong libreng ipinagkakaloob ng Diyos na sentro sa kanyang karakter. So dahil ang Diyos ay mahabagin, kaya siya nahahabag. Dahil ang Diyos ay mabiyaya, kaya naman nagagawa niyang magkaloob ng biyaya. So yung grace ay pagbibigay sa atin ng mga bagay na hindi natin deserve or yung unmerited favor ng Diyos. Yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagpapala sa buhay natin. Lahat ng mabubuting bagay na na-receive natin. No, kung ating iisipin, kung ating babalik tanawin, lahat ng mabubuting bagay na meron tayo, lahat ng ito ay ipinagkaloob lamang ng ating Panginoon. So sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay nakatanggap tayo ng kapatawaran mula sa Diyos, nakatanggap tayo ng kaligtasan, at mga pagpapalang espiritual, sapagkat ang lahat ng ito ay hindi karapat-dapat para sa atin. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, natuto tayong magpasalamat sa Diyos sa kabila ng ating mga suliranin. Dahil sa biyaya ng Diyos na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Maging yung ating kaligtasan ay biyaya lamang mula sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa mabuti tayong tao, hindi dahil tinanggap natin ang Diyos, hindi dahil tayo'y sumasamba sa Panginoon sa araw-araw, kundi dahil pinagkalooban tayo ng Diyos. Bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y kaaway ng Diyos noong una, ngunit pinili niya tayong pagkalooban ng kanyang biyaya, ng kanyang kapatawaran. So kagaya din ng sinasabi ni Jerry Bridges sa kanyang Transforming Grace, no? All throughout ng Christian life, from justification, sanctification, and glorification, ay lahat nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi kagaya ng sinasabi ng iba na grace, work grace, kung saan daw yung justification is by grace, ang sanctification is by work. No, kailangan yung ating pagkilos, kailangan yung ating effort. And pagdating sa glorification, by grace again. No, pero dito, all throughout our Christian life,
is under God's grace. We are justified by grace, we are sanctified by grace, and we are glorified by grace. So ito yung grace o biyaya ng Diyos. And when we talk about mercy naman, ito yung pagpipigil ng Diyos na ibigay sa atin kung ano yung nararapat para sa atin. And ano nga ba yung nararapat para sa atin? Yung kaparusahan ng Diyos. Yung kamatayan pang walang hanggan. Yung puot at paghatol ng Diyos dahil sa ating mga pagkakasala. So sa pamamagitan ng habag ng Diyos, sa pamamagitan ng awa ng Diyos, ay naipakita sa atin yung kanyang habag, yung kanyang pasensya, sparing us from the consequences of our wrongdoings. Sa lumang tipan, kung atin pong mababasa, noon, kapag ang tao ay nagkasala, on the spot, bumubuka yung lupa at nilalamon yung mga Israelita. Agad-agad namamatay yung tao dahil sa kanilang pagsuway. But God is more merciful to us and more patient. So both grace and mercy of God is the demonstration of His love. Yung kanyang mercy, yung kanyang biyaya din, ay bunga ng kanyang pagmamahal, ng kanyang mayamang pag-ibig. In Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, sabi doon, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they are new every morning. Sabihin nga po natin sa ating mga kapatid, sa ating mga katabi, they are new every morning. Yung biyaya ng Diyos ay laging bago sa araw-araw. Sa araw-araw, kung titignan natin, ilang beses kaya tayo nakakagawa ng kasalanan? Sa araw-araw, ilang beses tayong nakakasuway sa Diyos sa pag-iisip ng masama laban sa ating kapwa, sa pag-iimbot, sa pagkainggit, sa pagkagalit, pagmamalaki o kayabangan, sa pagkamakasarili, sa kahalayan, sa kamunduhan, at sa lahat ng ano pang mga kasalanan na naiisip natin. Ilang beses kaya tayo nagkakasala sa araw-araw? Ako po hindi ko na mabilang. And try to imagine yung pagpipigil ng Diyos, yung pagtitimpi ng Diyos sa katigasan ng ating mga ulo. Tayo nga lang po, sa mga bata, kapag pag ayaw makinig sa atin, minsan nagagalit agad tayo. Minsan kapag tinawag natin at ayaw makinig, hindi agad lumalapit. Nagagalit tayo. Bakit ang tagal mong lumapit? Nakailang tawag na ako sa'yo. Pero yung Diyos, hindi lamang simpleng pagtawag na nireject natin. Maraming kasalanan tayong ginagawa sa araw-araw. Pero naroroon yung pagpipigil at pagtitimpi ng Diyos sa atin. Minsan kapag nagbibigay tayo ng advice, tapos hindi naman nasunod ng iba, hindi sinusunod ng iba, nagagalit din tayo agad. So sa mga bata naman, kapag hindi na pagbigyan yung gusto, nagwawala, nagagalit. So hindi lamang po ito sa mga matatanda, maging sa lahat ng edad, maging mga bata na naririto. And take note, hindi lang sa isang tao nagpipigil ang Diyos. Hindi lamang sa akin, hindi lamang sa inyo, kundi sa ating lahat. Kundi sa buong mundo, combining all our sins, yet the mercy of God never comes to an end. They are new every morning. Again, pagsamasamahin man natin lahat ng kasalanan natin sa mundong ito, but the mercy of God never come to an end.
So araw-araw tayong nakakagawa ng kasalanan. Araw-araw din tayong pinagpapasensyahan ng Diyos. Ilang beses na tayong lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Then sa susunod na mga araw, gagawin ulit natin yung pagkakasalang yun. Pero again, the mercy of God never come to an end. Yung habag ng Diyos sa atin ay laging sariwa sa bawat araw. Hindi ba't karapat-dapat sambahin ng Diyos? Hindi ba't karapat-dapat na pasalamatan ng Diyos sa ating mga buhay? Na sa kabila ng ating mga pagsubok, tayo ay pinagtitimpihan ng Diyos. Tayo ay inililigtas ng Panginoon. Kaya naman si Apostol Pablo, naroroon yung kanyang pagpupuri sa Diyos sa kabila ng kanyang pagdadalamhati sapagkat inaalala niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Inaalala niya yung habag ng Diyos sa kanyang kanyang natatanggap araw-araw. So yung principle or yung lesson na maaari nating kunin sa tagpong ito, no, na sa panahon na tayo'y sinusubok, sa panahon na tayo'y nagdadalamhati, inuusig o naghihirap, isang mahalagang aral ang dapat nating makuha mula kay Pablo. At ito ay ang pananariwa sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ganon din naman, lagi nating panariwain kung paanong naging mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Let us count our blessings, brothers and sisters. Magpasalamat tayo sa Diyos, maski sa kakarampot na mayroon tayo. Let us turn our eyes from our problems and unto God. At ang Diyos ay laging handang iparamdam ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin. In Micah chapter 7 verse 18, hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Again, sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. So hindi man natin nakikita, hindi man lagi nating nare-realize, pero every second ng buhay natin, pinagtitimpihan tayo ng Diyos. Every second ng buhay natin, nabubuhay tayo sa ilalim ng pagtitimpi ng Diyos. Sa ilalim ng habag at awa ng Diyos, sa ilalim ng biyaya ng Diyos. So the Father of mercies, ang Ama ng lahat ng kahabagan. And last na binanggit ni Pablo sa verse 3, ang Ama ng mga kaawaan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. So yung last na title na ibinigay ni Pablo sa Diyos ay ang Diyos of all comfort, God of all comfort, ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Sapagkat sa Diyos nagmumula ang Espiritu na nagpatotoo sa atin tungkol sa Diyos. Ang Espiritu na sa atin ay umaaliw. Ang Espiritu na sa atin ay tumutulong upang lalong sumampalataya sa Diyos, magtiwala sa Diyos. In John chapter 15 verse 26, at siya ring Espiritu na sa atin ay magbibigay ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili upang tayo ay makapagpatuloy sa ating paglakad sa buhay pananampalataya. Alang-alang sa ating Diyos na sa atin ay tumawag at tumubos sa pamamagitan ng kanyang buhay. So, God of all comfort. Nasa Diyos lahat ng comfort natin. Namamatay man tayo sa mundong ito, babalik tayo sa presensya ng Diyos. Yung comfort natin, hindi lamang dito sa mundong ito, na ipoprovide ng Lord lahat ng ating pangangailangan, na isusustain tayo ng Lord. Pero yung comfort natin ay pang walang hanggan.
na tayo ay pinapatnubayan at pinoprotektahan ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So the challenge para sa atin, dito na po muna tayo magtatapos. Nawa, matagpuan natin ang ating kaaliwan sa presensya ng Diyos. Hindi natin hanapin sa tao, hindi natin hanapin sa trabaho, hindi natin hanapin sa ating mga mahal sa buhay. So anumang comfort natin sa mundong ito, hindi sa pagkain, hindi sa salapi, o hindi sa anumang bagay, hindi sa ating mga achievements, kundi nawa, matagpuan natin yung comfort natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na pag-asa ay na kay Kristo na ating tagapagligtas. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy nagbibigay sa amin ng comfort. Salamat, O Diyos, na aming tagapagligtas, na siyang sa amin ay patuloy na nahahabag, patuloy na kami kinakahabagan at kinaaawaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, that even though we're not deserving of those things, Panginoon, lahat ng mabubuting bagay na meron kami ay nagmumula lamang sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lumakad ng may pananampalataya sa inyo, na lumakad ng may pagpasalamat, Panginoon, sa kabila ng lahat ng pagsubok na aming kinakaharap sa mundong ito. Tulungan kami, Panginoon, na ituon yung aming atensyon mula sa mga pagsubok na ito at ituon ang atensyon sa inyo na siyang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Ang Ama ni Kristo, ang Ama naming mahabagin, at ang Diyos namin na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin ko, Panginoon, na sa lahat ng pagsubok na aming kinaharap, Panginoon, patuloy na patnubayan niyo po kami, Panginoon. Kayo ang siyang umaliw sa amin, Panginoon. Kayo ang magkaloob ng kapayapaang nagmumula lamang sa inyo na hindi namin kayang matagpuan at hindi namin kayang ma-attain sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ganap ang aming kagalakan, sapagkat ang Diyos na sa amin ay tumawag ay Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan at kalwalhatian. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri.